Magandang araw mga banateros. Ito na nga pag-usapan na natin ang mga maiinit na issue sa ating kapaligiran at ang ating bansang minamahal. Yun. Alam mo, iba't ibang mga pangyayari ang naganap nitong linggo na ito. Unang-una, syempre, yung impeachment. Pero tulad nga po ng sabi natin, itong impeachment na po ito ay sa totoo lang ito ay matinding diversion. Ito po ay matinding diversion sa tunay na mga issue sa lipunan. Kaya kailangan nating pag-usapan ang mga issue na nakakaapekto sa bawat Pilipino. Hindi lamang po ito impeachment. Sa totoo lang, wala tayong pakinabang dito sa punyetang impeachment na to. That's the truth. Wala ho tayong pakinabang o mapapala, hindi ho tayo mabubusog, hindi ho mababayaran ng mga bills natin o di kaya madadagdagan ng ating kita through this impeachment. Yun ang totoo. Ayan. Sino lang ho ba ang nakikinabang dito sa impeachment na ito? Walang iba kung hindi yung mga nagnakaw dyan sa flood control. O, papaliwanag ko sa inyo kung bakit, ha? Anong kinaugnayan ng flood control at impeachment ni VP Sara Duterte? Unya-unya, papaliwanag natin yan. Kung ano ang talagang ugnayan na yan. Napaka-importanting maunawaan natin mga pangakababayan dahil ito ay talaga namang matinding diversion. Alam nyo, kung papansinin ninyo, lahat po ng mga karamihan, ng mga nasa mga congressman na prosecution, sila po ay mga allegedly, di umano, ay nakatanggap na mga maleta. At yan po ang nagsabi po niyan, walang iba ko hindi po ang mga dating security ni Zaldico. Alam naman po natin, ladies and gentlemen, na si Zaldico ang naging di umanong kolektor daw nung panahon na kailangan ng pera. Hindi lamang po nanggagaling sa flood control, kung saan-saan nanggagaling. Mamaya papaliwanag din po natin yan. Kaya itong mga to, meron talagang kinaugnayan sa isa't isa. Hindi pwede nating ito'y makaligtaan. O di kaya ay ibaliwala dahil lamang po may nangyayaring impeachment. Sa totoo lang eto bibigyan ko kayo ng example. 'Di ba yung sa pangyayari patungkol po dito sa hirit po ni Matibag. 'Di ba yung hirit ni Matibag na kesyo iniimbestigahan etong 2019 SEA Games. Yeah? Kung iisipin nyo na mabuti, iisipin nyo, talagang wow, anti-corruption yung animal na yun. Anti-corruption? Anti-corruption ba yung ganong klaseng pag-iimbestiga? Kasi imagine mo, 2019 pa yun. Inimbestiga na ng ombudsman yung dati na yun. Wala namang. Inimbestigahan na rin ng Kamara? Wala rin. Inimbestigahan ng Senado? Wala rin. Walang natagpuan, tas bigla ngayon, mabubuhay. I mean, sinong tanga ang maniniwala sa ganong klaseng pangyayari? Di ba? I mean, ewan ko na lang kung ikaw ay maniniwala pa sa ganyang klaseng pangyayari. Napaka-imposible di ba? Ladies and gentlemen, pero bakit ganun? Bakit ganun ang tila nangyari dito sa sinasabi ni NBI Director? Alam nyo po kasi, di ba? Wag mo nating kakaligtaan na sa mga pagdinig dito sa impeachment, napaka-importante ng ginagawa ni Cayetano. Bilang abogado, dito nabubuking niya talaga yung mga nangyayari sa impeachment. Kung sino yung nagsisinungaling, booking na booking po nito ni Cayetano. Kaya itong si Matibag, ewan ko kung napag-utusan o baka naman dahil natatakot lang din humarap bilang witness, kaya nagwa-warning siya. Wag mo kong gagalawin, wag mo kong pakikialaman, wag mo kong babanatan, wag mo kong pagdududahan, or itutuloy ko ito.
O, parang ganun ang nangyayari, di ba? Tapos ngayon, keso sinasabi pa na absuelto pa daw yung isa doon, si Vince Dizon, which is, sandali, paano naging absuelto siya, pero si Cayetano, hindi ko sinasabing guilty si Vince Dizon dito pero napaka-obvious Si Vince Dizon, inabsuelto kaagad kahit siya ang merong kinalaman pagdating sa procurement. Si Cayetano, walang kinalaman pagdating sa mga procurement. Bakit biglang si Cayetano pa ang guilty, kuno, at si Vince Dizon pa ang absuelto? O ito, panoorin po natin itong importante ito O, pasok. Itinanggi ng Malacanang na pananakot ang pag-iimbestiga ng NBI sa mga ginastos ng Pilipinas noong 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Tugon ito ng palasyo sa sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na pananakot ang investigasyon sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng Malacanang, dati na itong issue kaya hindi panggigipit ang investigasyon. Kabilang sa sinisilip ng NBI ang 10 bilyong pisong sports center sa New Clark City na hindi naman umano dumaan sa bidding, pinondohan ng insertion sa budget at hindi pa liquidated lahat. Giit ni Cayetano na nooy chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee, wala siyang kinalaman sa pagpapatayo nito dahil ang namahala ay ang nooy President at CEO ng Basis Conversion and Development Authority na si Vince Dizon. Sabi ng palasyo, naimbestigahan noon si Dizon at napawalang sala. Pero sabi ng palasyo, tinan mo inabsuelto kaagad. I mean, eto simple lang to. Hindi ko sinasabing guilty si Vince Dizon Ang sinasabi ko lang, kung iimbestigahan mo talaga, di ba dapat ngayon wala kang inaabsuelto? Kung talagang seryoso yung pag-iimbestiga, dapat alamin mo lahat. Bakit biglang ang inaalam mo lang yung kay Cayetano? Talagang selective. Napaka-selective. Mantakin mo. Sasabihin mo na, iniimbestigahan mo pero sasabihin mo na kagad na napawalang sala na yan si Vince Dizon. So, ang tingnan na lang natin ngayon si Cayetano. Tapos sasabihin mo, hindi ka namumuliti ka. Animal ka. Napaka-animal mo talaga. Diba? Ito, tuloy natin. Cayetano, hindi raw naimbestigahan. Kinumpirma ng ombudsman na na-dismiss noong 2021 ang kasong isinampa noon kay Dizon dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sabi naman ni Cayetano, kung iimbestigahan ng 2019 SEA Games, imbestigahan din dapat ang flood control scandal. Yun ang importante doon. Kung talagang seryoso kayo sa korupsyon na sinasabi ninyo, bakit hindi ninyo imbestigahan yung flood control? Which is trillion ang nawawala. And eto masama, meron na nga nawala noong 2025. Ngayon, 2026, meron na nawala at 2027 na. 2027 na, meron pang inaabangan na mas malaking budget. Bakit? Remember, election is 2028. Kampanya na yan. Last quarter. Simula na yan. Kasi remember, ang first week ng 2028, ayan na yan. Bakbaka na talaga yan. Pero ang pera ay makukuha, yung perang pangkampanya ay makukuha sa 2027 budget. Kailan dinidiscuss yan 2027 budget? Para sa kaalaman natin. Ngayon, 2026, ngayong katapusan. Etong katapusang taon, the last 2 quarter, kailangan matapos yan. Bago matapos ang taon, bago mag-December, bago mag-break. So, dinidiscuss yan, October, November. Ito ang problema. Yung impeachment ay aabot hanggang doon sa budget deliberation. So, sa tingin ko talaga, etong impeachment ay isang napakalaking diversion upang makalusot ang budget for campaign on 2027
na tatalakayin dapat ngayong last 2 quarters. Tandaan ninyo kasi August. Pagkatas ng August, mabilis na yan. August, September. Yan na yan. August, September, October. Mabilis na po yan. Pa-December na. December, wala na. Holiday ang nangutak ng mga tao dyan. Kahit yung mga politiko natin, nakaprepare na yun sa mga bakasyon nila. So imagine niyo yan ha. Imagine ninyo, etong impeachment aabot pa to hanggang December. So palalakihin nila ng palalakihin yung issue sa impeachment, guguluhin nila katulad ng panggugulo ni Director Matibag. Guguluhin nila yan para madistract talaga at hindi natin mapansin yung pagnanakaw na gagawin na naman nila, yung mga insertion na gagawin na naman nila sa 2027 budget na kung saan nandoon kailangan sila magnakaw ng malaki para makapagkampanya sa 2028. Ang tanong, sino ang nangangailangan ng limpak-limpak na salapi? Sige nga, tanungin ko kayo. Sino ang nangangailangan ng limpak-limpak na salapi? Ang kampo ba ng mga Duterte? Hindi. Ang taas ng rating ni BP Sara Duterte. Ang talagang nangangailangan ng matinding-matinding salapi, walang iba kung hindi yung mga tuta ni Marcos, yung mga sunod-sunuran kay Marcos na mga congressman. Sino ito mga ito? Ito yung mga involved sa impeachment, mga prosecution team. Kita niyo na yung picture? Dito makikita mo talaga, kaya naman pala salsal na salsal sila at kakuntsaba nila dyan yung mga pokpok na bayarang media. Yung mga page 3 media ang kasangkot dyan. Kasi sila yung nagsasalsal ng kwento. Sila yung nagpapalaki ng kwento. Sila yung talagang, yung, imaginein mo sunod-sunod yung mga balita. Itong tungkol sa 2019 na SEA Games. Imaginein mo, ito po ay nalubog na. Ito po ay ilang taon na. Daig nyo pa yung mga ex nyo na hindi makapag-move on sa inyo. Taon na ho, nakalipas dyan. Inimbestiga na lahat yan. Senado, Ombudsman, Congress, lahat inimbestigahan na ho yan. Walang nakitang problema. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
walang